ng aming news team ang ilan nating kababayan na pumila sa Quirino Grandstand para makahalik sa Poong Nazareno. Bawat isa po sa kanila may kani-kanyang kwento ng pamamanata. At mula rin sa Quirino Grandstand, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Ivan, sa buong magdamag nga, nasaksihan natin kung paano pumila itong mga devoto makalapit lamang dun sa Itim na Nazareno. At nakita nga natin yung kanilang mga kahilingan at kaugnay pa rin ito ng patuloy na pahalik isang araw bago ang pista ng Nazareno. Pasado alas 12 na ng hating gabi, pero ang buntot ng pila papunta sa imahe ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand, abot pa rin hanggang sa Roas Boulevard. Pero hindi ito naging dahilan para panghinaan ng loob ang mga deboto. Naisip ko tuloy, gaano kaya kalalim ang kanilang dahilan para pumila ng ganito kahaba? Para mabigyan ng sagot ang aking mga katanungan, sinabayan ko silang pumila. At kapag nagkakaroon ng pagkakataon, ay nagtatanong. Bawat isa umaasang maririnig ang kanilang panalangin. Siyempre, lahat naman tayo may dinadasal. Sa pamilya, una siyempre. Sa mga kamag-anak, at siyempre sa sarili rin natin. Sana po, marunong na po ako magbasa. Sana matuto ka magbasa? Sana po, yung mga taklawan po matulungan. Magpasalamat sa Panginoon na ito, namibigyan ng biyaya, magkano dyan. Sa araw-araw, raos ng mga problema. Si Ate Evelyn, sandamakmak na tuwalya at panyo ang dala. Ipapahid daw niya itong lahat para ibenta. Tulong na rin daw niya ito para sa mga hindi na kayang pumila. Oy, pansin ko, no? Ang dami mong dalang pamunas. Paminda po, sir. Pupunas mo lahat yan. Siyempre, pagkakataon na po. Tapos pagkapapunas mo yan, Ibibenta na rin po doon. pero may ilan naman, nais lang daw magpasalamat. Dasal ko ito ang maging malakas ang katawan ko at ang ating mga pamilya. At saka nakuha ko lahat ng mga nakapatapos ako ng anak ko. Hindi ako nakakasakit. Habang papalapit sa imahe ng Itim na Nazareno, mas naiintindihan ko na ang mga ginagawang panata. Kasabay ng pagpuna sa imahe ng panyong inabot lang sa akin. Batid ko na hindi importante kung gaano kadami o gaano kadalas mong mahuwakan ang imahen, kundi ang pag-asa at kabutihang ibinibigay nito sa mga nananampalataya. Kaugnay dyan, Ivan, kung gabi umaabot hanggang dyan sa may Roas Boulevard yung pila, papunta dito sa Quirino Grandstand sa mga sandaling ito, ay nandito na lamang sa tapat ng Quirino Grandstand yung pila. Medyo mahaba na rin, pero inaasahan yan. Gaya na sinabi mo, dadagsa pa dito yung mga deboto at hahaba pa yung mga pila niyan. At bukod sa mga pumipilang yan, Ivan, kapansin-pansin din dito sa may parke na dito na rin nagpalipas na magdamag yung ilan sa mga kababayan natin na nakausap natin nga kanina na pag-alaman natin ay galing pa sa malayong lugar. Katulad ng isang pamilya dyan, galing pa sa may Tarlac at ayon sa kanila, dito na raw sila magpapalipas ng oras hanggang sa araw mismo ng pista ng Nazareno. Ivan? Oscar, may mga pagkakataon na pinuputol pansamantala yung pila, di ba? Meron ba tayong abiso sa maghapon o hanggang bukas bago ang traslasyon kung anong oras, kung meron man, puputulin ang pila para sa pahalik, Oscar? Well, so far, Ivan, sa mga sandaling ito ay hindi pa naman pinuputol. At kanina lang, nagkaroon ng konting break. Medyo nawala yung pila. Para siguro nagpahinga na rin yung mga nagbabantay at medyo hindi na rin ganun kadami yung nagpupunta. Pero sa ngayon ay muling humahaba na naman yung pila. Ang kagandahan dito, napansin ko, Ivan, ay well-organized. Talagang binabantayan ng gusto. Yung pila, mini-maintain. Maganda yung mga barrier na inilagay para nga walang sasampa. At may mga nakaantabay na wheelchair. Itong mga kagawad ng MMDA kung sasakaling kakailanganin, lalo na ng mga matatanda na gustong makalapit sa Itim na Nazareno. Kaugnay nung tanong kung itong mga break, aalamin natin yan, Ivan, at ipapaabot natin sa iyo sa lalo madaling panahon. Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida.